World War III ngayon ang mga anak na nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Aunor. Sa mga maiinit na pahayag ni Lotlot De Leon sa press conference ng pelikulang 40 Days, may mga nagsasabing gimmick lang ito para sa pelikula. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ito gimmick. Hindi ito makakatulong sa pelikula. This is not how to sell a movie. Pero, may narinig ako mga bulong-bulungan na kakandidato daw si Ian De Leon sa 2028. May nagtatanong tuloy, kaya ba siya nag-iingay? Yan ang isa lamang sa mga topic na tatalakayin natin dito sa Time to Talk. Pagkatapos ay titimbangin natin kung sino ba ang mas may punto sa pagitan ni na Ian at Lotlot sa gulo kinasasangkutan nila ngayon. Pero bago yan, please don't forget to like, share, subscribe to PH Time and press the notification button for further updates. Noong May 21 ay nagkaroon ng Nora Aunor Day ang siyudad ng Iriga dahil birthday ng ating superstar. Ang guest of honor ay walang iba kundi si Ian De Leon. Sumakay pa siya sa isang float doon sa motorcade na nagsimula sa ceremonial grandstand at nagtapos sa St. Anthony of Padua Church kung saan nagkaroon ng misa para kay Nora. Naka-purple ang karamihan dahil ito ang kulay na associated kay Nora Aunor. Ang init ng pagtanggap kay Ian sa lugar kung saan isinilang at lumaki. Teka, lumaki ba? Joke lang, Ate Guy. Basta sa Iriga. Ayan tuloy, meron ng mga bulong-bulungan na kakandidato si Ian De Leon sa 2028. Eto, narinig ko lang ha, pero parang may mga naghihikayat kay Ian na tumakbo bilang konsehal sa isa sa mga distrito sa Iriga. Sa pagkaalam ko, may clamor. So, dapat ba niyang patulan ang alok upang kumandidato sa Iriga? Why not? Of course, si Nora ay nagtangka ding pumasok sa politika. Noong 2001 ay lumaban siya sa pagkagobernador ng Camarines Sur. Hindi siya nagtagumpay doon kasi naman si Luis Villafuerte ang nakabangga niya. Re-electionist yun at matagal ng baluarte ng mga Villafuerte ang Camsur. Hanggang bago pa nga siya pumanaw ay nagtangka muli si Nora na makapasok sa Kongreso as a party list representative. Kung di man pinalad si Nora sa politika, tiyak ko na iba ang magiging kapalaran ng anak na ito na si Ian De Leon if he decides to enter the world of politics. Una-una, mas madaling mahalal bilang konsehal kaysa governor. Start small muna. At tila may backing siya ng kasalukuyang mayor ng Iriga na si Wilfredo Rex Oliva. Sa motorcade ng Nora Aunor Day ay makikita ang mga kulay orange at blue na associated sa kampo ni Mayor Oliva. Ngayon, kung totoo man na may alok kay Ian De Leon na maging konsehal sa Iriga, dapat ay pinaghahandaan na niya yun ngayon pa lang. Una, mag-establish na siya ng residency doon. Wala namang ke-question sa kanya kung magkaroon siya ng presensya sa Iriga. Lugar yun ng kanyang ina na pinaka-successful na taga-Iriga, pati na sa Camarines Sur. O sige, arguably, the whole of Bicolandia. Pangalawa, ay mag-aral na siya ng salitang Rinconada Bicol na salita ng karamihan sa Camarines Sur. May mga madaling salita naman. Halimbawa, ang good afternoon, maray na apon lang, parang chicken, ganun kadali. Pero yung sabihin natin, I'm glad to meet you na dapat laging sasabihin ni Ian sa kampanyahan ay ganito na ang translation. Maugma akong Sorry ha. Ano po? Ulit po. Maugma akong mamidbidan ka. Pasensya na sa mga taga-Camsur.
Meron akong konting Bicol roots, pero sa Sorsogon na iba din ang salita. Sorry, I was not trying to murder your language. Ha? Kaya lang talagang hindi pa talaga ako bihasa dun sa Rinconada. Bakit magiging successful politician si Ian? For one, magaling magsalita at sincero. Pinag-iisipan muna ang sinasabi. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit halos mag-breakdown na si Lotot De Leon nung matanong tungkol kay Ian sa press ko ng pelikulang 40 Days. Ganito kasi ang nangyari. Nang isagawa ang press con para sa 40 Days, kae-ere pa lamang ng interview ni Ian sa Fast Talk ng kaibigan nating si Boy Abunda. Wala namang sinabing masama si Ian laban sa mga kapatid. Measured na measured nga ang kanyang pananalita, which will make him a good politician. Kasi hindi bara-bara sumagot. Pati naman doon sa interview ni Ian kay Rico Ison ay ingat din siya sa mga sinabi. So, ano ang pinanggagalingan ng galit ni Lotlot? Mabait si Lotlot. Ang totoo, mababait ang magkakapatid. Pati na ang self-confessed na sutil na si Matet De Leon. Sutil na akong sutil pero harmless. Basically, cute. Sa pakiwari ko ay sumabog lahat ng hinanakit ni Lotlot na matagal na niyang kinikim-kim. Baka nag-ipon ng sama ng loob kaya nag-alam mayon volcano sa presscon. Pwedeng naghahanap siya ng respeto mula kay Ian kasi sa totoo lang naman, siya ang tumayong ate sa simula't simula pa lang. Hindi nga lang ate kundi nanay in the absence of their mother, Nora Honor, lalo na nung kalahating dekadang nanirahan ang superstars Amerika. Nakita ko mismo kung paano naging takbuhan si Lotlot ng mga kapatid. At yun nga, ipinagpatuyo pa ni Lotlot si Ian ng kwarto sa bahay nila sa Fairview nung sila pa ni Ramon Christopher Gutierrez. And by the time na nagsalita si Lotlot sa presscon ay pikon na siguro ito dahil sa mga ipinupukol sa kanilang mga foster children. Take note, I use foster children. I will not even use adopted kasi masakit sa pandinig. Yung mga netizens, ampon kung ampon. Susundan pa ng mga ampon lang kayo. Buti nga inampon pa kayo. Kayo man ang lumagay sa kanatatayuan ni Lotlot, masasaktan din kayo at sasabog ang kalooban. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung sabihan sila ng mga social media users na kung hindi sila inampon ni Nora, baka naging mga prostitutes na sila. Nakakatuwa ba yun? Tapos, nandyan pa yung walang utang na loob. Mana lang ang habol. Malungkot ang nangyayari kasi isa lang naman ang pinagmula ng gulo. Misunderstanding. Ngayon, giyera na. Full-time war. Ang totoo, may punto pareho sila Ian at Lotlot. Nag-start ang di pagkakaunawaan dun sa foundation. Ang mother umbrella ng foundation ay yung nangangalaga ng pangalang Nora Honor. Pwede magbenta ng Nora Honor merchandise tulad ng mga posters, mugs, at mga larawan ng superstar. Pwede ding magkaroon ng Nora Honor the Musical, mga concerts in honor of the superstar. Basta ginagamit ang pangalan ni Nora. Tapos 15% nun sa charity para ipagpatuloy ang sinimulang project ni Nora noong 2017 na Nora Cares na tumutulong sa mga nangangailangan. Dito sa pakiwari ko unang nagkatalo sina Lotlot at Ian. Gusto kasi ni Lotlot ay itayo agad ang foundation dahil may mga nananamantala na at pinagkakakitaan ang pangalang Nora Honor. May kilala nga ako eh. Sa punto naman ni Ian, gusto niya, wait lang. Planuhin nating mabuti. May point naman talaga ang dalawang panig. Pero sa tingin ko, ang unang naging miscommunication ay dahil nagmi-meeting lang, naka-Zoom pa. Wala namang pandemya ngayon. Sa Zoom meetings kasi, may mga detalyeng nakakaligtaan. Ginagawa ito ng mga opisina. Pero aminin na natin, ang hirap mag-focus sa Zoom. Tapos, ang sama pa ng internet connection sa Pilipinas.
Ano ba naman yung magpabili sila ng isang bilaong pansit at magkita-kita kung kanino mang bahay? Mas makakapag-usap ng maayos kung harap-harapan ng meeting at pagkatapos nun ay may konkreto na silang desisyon. Sabi din pala ni Lotlot ay wala siyang habol sa mana. Eto na naman tayo sa mana. Ang question, gaano ba talaga kalaki ang mamanahin? Sa Iriga, tulad ng naiulat namin last year dito sa Time to Talk, isang bahay na lang ang natirang property ni Nora. Ito yung sa Springfield subdivision na pwedeng ibenta ng 5 million. But, after taxes and agents commission na di bababa sa 3%, magkano na lang yun? Wala nang lupain sa Iriga. Pero, sa pagkaalam ko, may agricultural land pa sa ibang lugar sa Camarines Sur. Maaari sa bayan ng Bula, a few towns away from Iriga. Ang kaso, kanino ba nakapangalan ang mga lupain? Kay Nora? Kay Mamay Tunying? Kung hindi yun na ipangalan kahit man lang kay Ian, baka wala nang matira matapos ang inheritance tax. Mapapasa kanila nga, pero parang binili na nila yung property after taxes. At kumusta naman ang arrears? Kung sa bagay, mababa lang ang amilyar sa mga probinsya. Yun, magbabayad ka pa ng penalty. Palagi ko, dekada-dekada na ang lumipas. So, pag kinumpute mo yun, malaki na rin. May point din si Ian nung sabihin niyang hindi naman basta-basta makukuha ang mana. Mahirap at mahaba ang proseso. Unang-una, dapat may maglabas ang pera sa kanilang magkakapatid para umandar ang pagsasaayos ng mga lupain. May gusto bang mag-abono sa kanila? Sabi naman ni Lotlot ay wala siyang habol sa mana, which I believe. Kaya naman daw niya magbanat ng boto at di umasa sa iba. Kahit nga minsan ay napuputulan siya ng tubig, kuryente, at kadalasan wala siyang panggas. She does not exaggerate. Nangyayari talaga sa kanya yun. So, ano ang ending nito? Sa kasalukuyan ay namamayani ang pride. Ang pride ang mahirap kalaban. Madali para sa atin na sabihin na magbati-bati na kayo para man lang for the sake of Nora Aunor. Madali nating sabihin yun kasi hindi naman tayo ang involved. At this point, ang lalim-lalim na ng sugat sa mga magkakapatid. Ang ironic dito, napakaganda nga ng pangalang iniwan ni Nora, pero nagbabangayan naman ang mga anak. Ang ending, itong away na ito pa ang sisira sa legacy ni Nora Aunor. But this much, sigurado ko, magkakabati-bati din ang mga yan. Maybe not tomorrow, not next week, not next month, or maybe not even next year. Pero magsisitandaan din ang mga yan at magkakapatawaran.